ang sabi ng Panginoon, alalahanin nyo ang araw ng Sabat, ang araw ng Panginoon, upang ipangilid pagkabanalin. 6 na araw kayo magtatrabaho, maghahanap buhay sa lahat ng inyong gawain. Ngunit ang 7 araw ay banal na araw sa Panginoon, sapagkat sa loob ng 6 na araw ay ginawa ng Diyos ang langit, ang lupa, ang dagat, lahat ng mga roon, at nagpala siya, pinakabanal, pinagpala, at pinaalagaan ng Panginoon, at ibinukot ang 7 araw, na ang araw na yan ay araw ng Panginoon, ang araw ng pamamana na pinag-utos ng Diyos, at iyan ay ang araw ng Sabado, hindi po linggo. Hindi kailanman nag-utos ang Diyos na ipangilin ang araw ng linggo at pestang pangilin na ating nakikita ngayon sa sarap ng ating mga timbahan na kinagitna. Walang utos ang Diyos ayon sa banal na kasulatan na paalagaan at ipangilin ang linggo at mga piyestang pangilin. Hindi po utos ng Diyos, mga kapatid, ang ipangingili ng unang araw ng linggo. Kahit ang ating Panginoon Kristo ay nabuhay ng unang araw ng linggo, subalit hindi yun utos ng Diyos. Ang sabi dito sa Pasyong Mahal, page 5, ganito ang wika. At sa Henesis na libro, nalalaman ay ganito, nang lalangin itong mundo nitong Diyos na totoo, kaarawan ng Domingo. Tinutuot siniyasan ng Santa Iglesiang Dilag, ang sa Henesis na sulat, ang ay pawang tapat at Diyos ang nagpahayag. 6 na araw ay bago nangyari itong mundo, 10 lang gawin ang tao, nagtahan sa 7 itong Diyos na totoo. Ito'y pasunod sa atin ng Diyos na mawain at kaya'y pinagpilin na talimain sundin ang Sabado ipangilid. Opo mga kapatid, ito'y pasunod sa atin nino ng Diyos na mawain. Kaya kaya pinagpilin talimain sundin ang alin? Ang Sabado ipangilid. Hindi po linggo ang iniutos ng Diyos na alalahanin at ipangilin, kundi ang 7 araw. Na ang 7 araw, walang iba kundi araw ng Sabado. Mga kababayan kong minamahal, dito sa lungsod ng Makati. Kaya huwag po ninyong kalilimutan ang sabi ng Panginoon, kung ako'y inyong iniibig, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Hindi kailangan binago, hindi kailanman sinira ng Diyos ang kanyang pagkutusan, sapagkat ang utos ng Diyos matuwid at mabuti. Ang utos ng Diyos ay sakdan at walang hanggan. Subalit ang tao, ang mga reliyon ay sumalungat sa kautusan ng Diyos. Kaya nga ang Biblia ay nagsasabi, walang kabuluhan ang pagsasamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang mga aral, ang mga utos ng tao. Ang ating Panginoong Kristo na nabayubay sa krus ng Kalbaryo, ang siyang tanging tagapagligtas. Kaya kung ang ating Panginoon, ang ating tagapagligtas, ang ating Panginoon sa Kristo ay siyang Panginoon ng Sabat, at ang Sabat ginawa para sa tao, hindi lamang sa mga Hudyo. Mga minamahal kong mga kababayan, mga kapatid at mga kaibigan, iyan po ang katotohanan. Kaya kung nais nating maligtas, sampalatayanan natin ang Panginoon, at ang lahat ng sumasampalataya sa ating Panginoon, wika ng ating Panginoon Kristo, ang katotohanan, sinasabi ko sa inyo, ang sa aking sumasampalataya, gagawin din kung ano ang aking maginawa. Na kung paano ang ating Panginoon nagpakababa at nagmasunurin at nagbigay ng halimbawa na nandito pa sa lupang Panginoon, araw ng Sabado, araw po ng Sabado pumupunta ka sa simbahan o kapilya, hindi po linggo. Maging ang mga alagad, araw ng Sabado ang pagsimba, binago lamang po ng tao ng ginagis ng reliyon ang kautusan ng Diyos na wala siyang kapaintulutang baguhin. Kaya gaya lang nabanggit ko, walang kabuluhan ang pagsampa nila sa akin, na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ang mga utos o tradisyon ng tao.
Hindi po reliyon ang makapagliligtas. Walang mga sikta o reliyon upang iligtas ang tao, kundi maliban lamang sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya kung tayo sumasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, susundin natin ang tagubilin at ang kautusan ng ating Panginoong Jesucristo bilang ating tagapagligtas na nabayubay sa krus ng Kalbaryo. Mga kapatid, sabi sa banal na kasulatan Ecclesiastes 12:13-14, mga kapatid, ito ang kabuuan ng lahat ng bagay, lahat ng nakarinig. Matapos sa Diyos, sundin ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. At sabi sa Ezekiel 22:20, inyong ipangingili ang aking mga sabat sapagkat ito'y tanda sa akin at sa inyo upang inyong makilala na akong Panginoon na nagpapagimbanal sa inyo. Ang pangingili ng araw ng Sabat, ang pangingili ng 7 araw, ang siyang tanda ng Diyos sa kanyang mga anak na ililigtas sa huling kasaysayan ng mundong ito, mga kapatid. O kaya itong mga reliyon na nasumunod sa bakas na nagbago sa kautusan ng Diyos, ay tinatawagan na po ang mga anak ng Diyos na lumapas na dyan upang tayo hindi madamay sa mga salot na ibubuo sa mundong ito, yung 7 huling salot. Meron po 7 huling salot na ibubuo sa mundong ito. Magkakaroon ng tao ng sugat na masama na hindi gumagaling. Ang dagat magiging dugo. Ang ilog magiging dugo. Ang araw, titindi ang sikat ng araw at iinit na masusunog ang mga tao sa tindi ng sikat ng araw. Magkakaroon ng lindol, maubod ng lakas sa kilakilabot. Hindi pa nangyari kailanman simula na magkatao sa lupa. Yun ay darating, mga kapatid. Kaya para hindi tayo mapadamay sa mga kapamakang darating sa lupang ito, ang panawagan ng Diyos, ang kanyang babala, kung ang sino man sumasamba sa hayop, sa kanyang larawan, at tumanggap ng tanda sa kanyang noo at sa kanyang kamay, ay iinom ng alak ng kagalitan ng Diyos na walang halong awa sa inuman ng kanyang kagalitan, at siya'y mahirapan ng apoy at sopre sa harapan ng mga banal na anghel at sa harapan ng ating Panginoong Diyos. O mga kapatid kong minamahal, mahal tayo ng Panginoon upang hindi tayo madamay. Ayaw ng Diyos na tayo tumanggap ng tanda ng kapapahan. Ang hayop ay kinakatawanan ng kapapahan na nagbago sa kautusan ng Diyos. Ang larawan ng hayop ay ang sanlibutan ng mga tumalikod ng mga protestante sumunod sa patakaran ng kapapahan na ating kinagis ng reliyon. At ang tanda ng hayop ay kasalungat ng tanda ng Diyos na walang iba, ay ang tanda ng Diyos ay ang pangingili ng 7 araw ng Sabado. Subalit ang pangingili ng araw ng Linggo ang siyang kinakatawanan. Pag tumating na ang panahon ay sa batas na ito, ang siyang magiging tanda ng kapapahan, tanda ng hayop na nagbago sa kautusan ng Diyos. At tayo tatanggap ng kapahamakan ng mga salot kapag tayo ay sumunod sa batas at kautusan ito, sapagkat ang tanda ng Diyos ay ang 7 araw. Yan ay araw ng Sabado, hindi po Linggo. Kasi 6 na araw ginawa ng Diyos ang mundong ito. Nang 7 araw tumigil siya, ibinikot, pinagpala, pinakabanal ang araw ng Sabado. Subalit binago ng ating kinagis ng reliyon ang kautusan ng Diyos na wala siyang kapahintulutan. Kaya kung mahal natin ang ating Panginoon Diyos na siyang may hawak ng ating buhay, ang susundin natin ay ang utos ng Diyos, hindi ang patakaran, hindi ang utos ng tao, mga kapatid. Kaya mga minamahal kong mga kababayan dito sa lungsod ng Makati, ang Diyos ay nagmamahal sa inyo at nananawagan na manumbalik na sa ating Panginoon. Magsisi na sa lahat ng kasalanan. Ang kasalanan paglabag sa mga utos ng Diyos. Ang pagsisisi, pagtanggap sa sarili sa mga pagkakasadang paglabag sa utos ng Diyos at pagpapahayag ng kasalanan at pagkalikod sa mga kasalanang nagawa. Sapagkat siyang nagkukubli ng kanyang pagsalansan ay hindi giginhawa.
Ngunit ang nagpapahayag at nagtitigil na mga yon ay magtatamo ng kawan. Kaya ganito ang sabi ng nasusulat, sabi ng Panginoon, kung inyong ipapahayag ang inyong mga kasalanan, tapat at banal ang Diyos na kayo patatawarin at lilinisin sa lahat ng inyong kalituhan at hindi na aalalahanin pa ang inyong pagsalangsang, sabi ng Panginoon. Kaya para sa inyong ikaliligtas, panawagan po sa lahat, umanda, 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 magsisila sa lahat ng kasalanan, iwasan ang mga bisyo at kadayawan, sapagkat ang karya ng langit, ang kawakasan ng mundong ito ay malapit na. Gaya ng nabanggit ko, hindi nagpapabaya ang Panginoon sa kanyang pangako. Binibigyan pa po tayo ng pagkakataon upang magpalinlod sa Diyos, upang magsisila, itigil na ang mga kasalanan. Mahalaga na po ninyo ang paganda sa napakalapit na pagdating ng Panginoon. Sapagkat anong kabuluhan na ating makamtan ang mga bagay dito sa lupang ito kung hindi naman po tayo handa kapag dumating na ang nakakatakot kakilakilabot na kawakasan ng mundong ito. Ayaw ng Diyos ng mga tao mapahamak. At kung sakali ang mga tao mapapahamak, iyon dahilan sa pagtanggi, sa panawagan, paanyaya ng Diyos ng pagsisisi at pagbabalik loob sa ating pong may kapag. Kaya mga kababayan ko dito sa lungsod sa Makati, pahalaganin po ninyo ang paganda. Anong kabuluhan? Anong kabuluhan na makamta natin ang mga bagay dito sa lupa kung hindi naman po tayo handa? Ang nais ng Panginoon ang nais ng Diyos, matanggap natin ang buhay na walang hanggan, walang hirap, walang sakit, walang karamdaman at walang kamantayan. Ibabalik yung paraiso na unang naging tahanan ng ating mga magulang, na unang mga magulang na si Adan at Eva. Subalit sa mga tatanggi, sila ay magkakaroon ng magkakaroon ng kapahamakan sa dagat-dagatang apoy at asupre. Kaya mga kapatid, kung meron kayong mga Biblia, basahin po ninyo sa pamagitan ng mapanalayong pagbabasa para maunawaan, malaman ninyo ang katotohanan kung paano tayo magkamit ng buhay na walang hanggan, ng kaligtasan na iniaalok ng ating Panginoong Diyos. Maraming salamat po. Inyong hanapin ang Panginoon samantalang siya'y matutungtungan. Magsitawag kayo sa Kanya samantalang siya'y malapit. Lisanin ng masama ang kanyang lakad at ng likod kanyang pag-iisip at manumbalik sa ating Panginoon at kaawa niya siya sapagkat ang ating Panginoon puspos ng kabagan, dakila sa kanyang pagtatapat na nagnanais na ang lahat ng mga tao makalam ng katotohanan at ang mga tao'y maligtas kapag dumating na ang ating Panginoon sa mga lapat sa langit na tayo'y sumalubong sa Kanya na sasabihin, narito itong ating Diyos, hinintay natin siya at ililigtas niya tayo at tayo matutuwa sa Kanyang pagliligtas. Ang pagpapala po nawa ng langit sumainyo, sumaating lahat. Marami pong salamat. Purihin, luwalhatiin, sambahin ang ating dakilang Diyos, mga kababayan kong minamahal.